Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay JR Abadis, shoutout kay Samuel Maravilla. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Lahat ng mata ay nasa bidder sa sandaling iyon. Han Sanchen. 42 milyon ay halos ang limitasyon ng presyo. Kung may magdagdag pa ng kaunti, natatakot ako na walang tao sa eksena. Pero hindi masasabing kabalbalan ang pagtaas ng presyo ni Han Sanchen, katuwaan lang ito. Halos doble. Kung ito ay hindi isang malubhang sakit, pagkatapos ay huwag maglaro ng ganito. Maliban kung ito ay sobrang mayaman. Bukod dito, ang ganitong uri ng pera ay maaaring nasa antas ng pagdurog. Kung hindi, hindi ito maaaring mangyari. Dahil din dito, bilang isang prinsesa, nagbago ang ekspresyon ni Luo Yinger sa unang pagkakataon dahil sa hiyaw. 70 milyon. Not to mention the people present, kahit prinsesa sila, kahit may Golden City kagaya ng Yetian City na kayang mag-produce ng pera, siguradong hindi nila iisipin na maliit na halaga lang. Sobra lang ito. Fuck. Bullshit. 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 Let me just say, this guy is here to make trouble. 70 million, gusto ko talagang tumawa. 70 million can even support a city. I will take US all for fools if he used this to play auctions. Noon, kaya kong tiisin ang mga salita ng isang prinsesa, ngunit ngayon, pabayaan ang isang prinsesa, kahit isang panginoon ng lungsod, hindi ko na kayang tiisin ito. Oo, kalagkarin mo agad ang taong ito at pugutan ng ulo, kung hindi, masisira ang future signboard ng Yetian City. Malinaw, pagkatapos nagugulatin ng mga taong tulad ni Han Sanchen ang lahat sa paghingi ng presyo, maghahatid lamang sila ng walang katapusang galit. Hindi na nakayanan ni Guanxi, at tahimik na komandat sa kausap, na agad na umatras at nagmamadaling pumunta sa City Lord's Mansion. Gusto man siyang protektahan ng prinsesa, ngunit napakalaki at kakaiba ng pangyayari ngayon, hindi na ito mapapanatag pa. Dapat siyang magsumbong sa Panginoon ng lungsod. At sa oras na ito sa mansyon ng Panginoong lungsod, si Luo Jin ay naglalaro ng chess kasama ang kanyang kaibigan. Nagmamadaling pumasok ang katulong at lumuhad sa lupa. Hindi ba dapat mag-auction ka sa platform kasama si Chi Guanxi? Bakit ka bumalik? Mabagal na sabi ni Luo Jin habang naglalaro ng chess. Sa buong proseso, hindi man lang sumulyap si Luo Jin sa taong iyon, medyo kalmado at kalmado. City Master, nagkaroon ng kaunting aksidente sa auction house, at hiniling ng Katie wala ang maliit na bata na pumunta at humingi ng iyong opinyon. Si Chi Guanxi ay nagtatrabaho sa akin sa loob ng halos 40 taon. Siya ay palaging maingat sa kanyang trabaho. Ano ang maaaring mahirap na pigilan siya sa isang maliit na 8 taong kaganapan? Tumawa ng mahina si Luo Jin. Ngumiti siya, at sumunod ang kanyang kaibigan, at mahinahong sinabi, napakalakas ng kakayahan ni Chi na pamahalaan ang mga gawain, at bukod dito, hindi ba nandoon din ang prinsesa? Dahil nandoon silang dalawa kaya hindi pinili ni Luo Jin na sumama sa mga bagay tulad ng 8-year event. Sa halip, naglaro ako ng chess kasama ang aking mga kaibigan dito. Ngunit dyan ang problema, City Master. Ang auction ay umabot pa lamang sa ikalawang yugto. 2 lang ang mga alipin, ngunit nabili nila sa napakagandang halaga. Oh, itinigil ni Luo Jin ang piraso ng chess sa kanyang kamay, medyo na-curious. Isang lalaking alipin ang nagbenta ng 3 milyon. Panay ang pag-uusap ni Luo Jin at ng kanyang kaibigan, at hindi maiwasang tumingin sa isa't isa, medyo nagulat. Iyan ay isang magandang bagay, bagaman, at ang presyo ay sapat na mataas. Ngunit ano? Ngunit ang problema ay ang isang babaeng alipin ay naibenta sa kabuuang 70 milyon. Ilan? Sa pagkakataong ito,
Maging si Luo Jin, na sobrang kalmado, ay nalaglag ang kanyang panga sa pagkabigla ng ilang sandali. 70 milyon. Napakatalino. Nagulat din ang kaibigan, sabi mo 70 milyon, pero si Amethyst. Eksakto. Kaagad pagkatapos, sinabi ng katulong sa kanilang dalawa ang lahat tungkol sa buong auction house. Napatingin ulit sa akin at sa akin ang dalawa, at napatingin ako sa iyo. Obviously, hindi nila ito madigest ng ilang sandali. Kung tutuusin, ang 70 milyon na pambili ng isang alipin ay bihira na at kasuklam-suklam na, ngunit ang higit na mapangahas ay ang aliping binili ng isang alipin. Kuya Jin, kakaiba talaga ang bagay na ito. Sa tingin ko, hindi muna natin makalaro ang larong ito pansamantala. Sabi ng kaibigan, 70 milyon para makabili ng alipin, hindi pa banggitin kung ito ay totoo o hindi, malamang na si Luo Jin mismo ang kailangang dumaan sa bagay na ito. Tara, bumangon ka sa upuan ng sedan at tumabi ka kaagad. Sigaw ni Luo Jin, at mabilis na bumangon at sumugod kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa daan, lalong nalitaw si Luo Jin. Ang pangunahing bagay ay, ito ay masyadong fucking outrageous. Anong uri ng alipin ang maaaring nagkakahalaga ng 70 milyon? Anong klaseng alipin, may 70 milyong alipin? May mga taong may net worth na 70 milyon, pero ang alipin. Paano ito posible? Huwag mong sabihin na super rich man siya, pero at least ma-consider siya bilang isang malaking pamilya na may ganyang financial resources. Ngunit siya talaga, sa makatuwid, kung ang bagay na ito ay totoo, kung gayon ito ay malamang na may ilang uri ng hindi pagkakaunawaan na nangyari. Ngunit sa kabilang banda, kung ito ay hindi isang hindi pagkakaunawaan, kung gayon ang isang tao ay gumamit ng maling figure na 70 milyon upang guluhin ang eksena, at dapat niyang personal na harapin ito ng seryoso. Pumatay ng manok at unggoy. Sa entablado, hinarap ni Han Sanchen ang galit na mga akusasyon ng karamihan, ngunit hindi niya kayang magmura, ngunit hindi siya nagalit, at tumingin kay Guan Shiqi na may mahinang ngiti. Hindi sinunod ni Guan Shiqi ang mga pamamaraan upang ipahayag na ang presyo ay naitakda na. Ayaw niya sa kanyang puso, at mayroon ding mga sumpa mula sa madla. Anong problema, Manager Chi? Bakit hindi mo tanungin ang presyo? Malamig na sinabi ni Han Sanchen, ayon sa pamamaraan, kung tatanungin mo ng 3 beses, natatakot akong pasado na ito. Again, hindi ka ba nakakita ng 70 milyon? Hindi naman dapat, bilang tagapangasiwa ng Yetian City at ang aktwal na tagapamahala ng auction, 70 milyong yuan, syempre nakita niya ito. Ngunit ang problema ay ang karamihan sa mga bilang na ito ay nasa kamay ng walang katulad na kayamanan, at lahat sila ay nasa kamay ng mga mayayamang tao. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Han Sanchen sa ganitong sitwasyon, kapwa sa mga tao at bagay. I'm save you, protecting you. Alam mo, kung hindi mo makuha ang 70 milyon pagkatapos kung makumpirma ang presyo, papatayin ka. Siyempre hindi pinoprotektahan ni Guan Shi si Han Sanchen, at hindi rin siya nagkasala sa pagprotekta kay Han Sanchen. Kaya lang, masyadong mahalaga ang usapin, kailangan niyang kalagkarin hanggang sa dumating ang City Lord, kung hindi, kapag siya ay nagkamali, siya ay magiging isang katatawanan. Nakakatawa. Hindi gaanong nagsalita si Han Sanchen, ngunit isang panunuya ng pang-aalipusta ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit ito mismo ang pinakamasakit. Kailan ba napakababa ng tingin kay Guan Shiqi ng isang taong may mababang katayuan? Ngunit nang magsasalita na sana si Guan Shiqi, isang malakas na sigaw ang sumunod. Nandito na si Mayor. Kasabay ng sigaw na ito, sa isang iglap, lahat ay nagyuko ng kanilang mga ulo bilang pagpupugay, at 2 sedan na upuan ang mabilis na dumating na napapalibutan ng isang grupo ng mga tao. Kanina ko pa hinihintay ang City Lord. Nang makalabas si Luo Jin mula sa sedan chair, isang grupo ng mga tao ang sumalubong kaagad sa kanya. Kinawayan ni Luo Jin ang kanyang kamay, naglakad patungo sa Taichung, sinulyapan sina Han Sanchen at Su Yingxia, at pagkatapos ay kay Guan Shiqi, ano ang nangyayari? Bumaba din ang kaibigan ni Luo Jin sa sedan chair at naglakad. City Master, ang taong ito ay aking alipin na isusubasta sa Yetian City. Kaagad pagkatapos, sinabi ni Guan Shiqi kay Luo Jin ang buong kwento. Matapos marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Luo Jin.
City Master, ganyan ang opinyon ng mga tao. At saka, hindi kayang bayaran ng batang ito ang 70 million yuan. Malinaw na pinagsasamantalahan niya ang isang butas sa mga patakaran ng ating Yetian City. Dapat siyang maparusahan. Ngunit, ang batang ito ay may ilang mga kasanayan, ang Panginoon ng lungsod, tingnan mo. Kinaway-kaway ni Luo Jin ang kanyang kamay, senyales kay Guanqi na hindi na kailangang magsabi ng marami, at pagkatapos ay tumingin siya kay Han Sanchen, alam mo, sa Yetian City, kung hindi ka magbabayad para sa bid, mapupunta ka sa matinding kahirapan. Ngumiti si Han Sanchen, sa tingin ko, hindi lang Yetian City ang haantong sa napakasamang sitwasyon, tama ba? Eksakto, ang anumang auction house ay hindi kailanman magtatago ng anumang mabuting kamay para sa mga malisyosong bidder na hindi nagbabayad. Ngayong alam mo na, gusto mo pa bang kumuha ng 70 milyon para i-auction? Noon pa man ay maganda ang ginagawa ni Chiguan, at palagi kanyang ginagantimpalaan ng napakahusay. Pinoprotektahan ka pa rin niya ngayon, kaya kung aminin mo na nanggugulo ka lang, bago ang mga bagay-bagay ay hindi na maibabalik ayoko munang managot, mahinang babala ni Luo Jin. Napangiti si Han Sanchen ng hindi maganda, hindi ba Lord Luo City? Eksakto. Kung gayon naisip mo na ba na maaari akong ituring na iyong malaking customer kung gumawa ako ng ganoong hakbang, at naging agresibo ka, ano ang mangyayari? Galit na hamarang si Chiguan, isa ka lang alipin. Ngumisi si Luo Jin, so, baka kasalanan ni Yetian Cheng. I heard you mean, little brother, sure ka bang gusto mong ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula? Mabuti, huminga ng malalim, hindi inaasahan ni Luo Jin na napakatigas pa rin ng ulo ni Han Sanchen nang dumating sa puntong ito ang mga salita. Binuksan niya bigla ang kanyang mga mata, at biglang nagutos, halika rito, pakitaan mo siya ng upuan. Manood ng mga upuan, bigla na lang, hindi lang si Manager Chi ang natulala, pati ang mga tao sa ilalim ng stage ay natulala. Sa totoo lang, maraming tao ang naghihintay para sa City Lord na sugpuin ang mga pekeng para sa kanila, para linisin si Han Sanchen para sa kanila, at ilabas ang kanilang galit para sa kanila. Pero sinong mag-aakala na hindi lang nito pinarusahan si Han Sanchen gaya ng inaakala, kundi, isa itong nakakatuwang manunood. Shit, napakabilis ng pagbabagong ito, tama ba? City Master, ito, hindi komportable si Chi Guanxi sa kanyang puso. City Master, kailangan ding magbantay ng mga upuan ng mga alipin. Kung lumabas ang balitang ito, natatakot akong matatawa sila, di ba? Oo, kung tutusin, kami lang naman ang nag-commercial contributions sa Yetian City, so we are eligible to be honored as guests. Bakit siya? Aasa na lang sa false auction prices. Kung ito ang kaso, ang ibang tao ay maaari ring sumigaw at tumanggap ng ganoong pagtrato, at ito ay magiging magulo. Panginoon ng lungsod, ang taong ito ay dapat na parusahan ng husto. Isa-isang naghiyawan ang grupo ng mga tao sa audience. Kung ang galit at sigasig ng karamihan ay purong laway ay maaaring pumatay, kung gayon si Han Sanchen ay tiyak na nalunod ng 10,000 beses. Hindi nagsalita si Luo Jin, ngunit bahagyang kumunat ang noo. Maya-maya, bigla niyang sinabi sa malamig na boses, enough is enough. Simpleng anim na salita lang iyon, ngunit parang ang Mount Tai na pinipigilan ang lahat ng naroroon, na halos hindi sila makahinga. Ang orihinal na maingay na karamihan ay biglang naging ganap na tahimik. Tama siya, malaki ang ginagastos ng mga tao sa atin, kaya natural, dapat ay tinatamasa nila ang mga dekalidad na serbisyo. Hindi ba normal na 70 milyon ang bumili ng upuan? Kung lahat kayo na walang upuan ay gustong bumili, pareho lang. Siyempre, ayon sa sinabi mo, hindi imposibleng maling magulat ng presyo. Gayunpaman, ang mga patakaran ay palaging ang mga patakaran. Kung ito ay nakuhanan ng larawan ngunit hindi ko makuha ang pera, pagkatapos ay hahayaan kong mahulog ang ulo ng ibang tao. Sa isang salita, maraming tao ang tumigil kaagad sa pagsasalita. Ang upuan na ito ay halatang mainit na patatas, at ang sarap sa pakiramdam na umupo dito saglit, ngunit kung hindi ka uupo dito, hindi ka man lang maiiyak. Sino ang gustong gawin ito? Walang ibang pagpipilian si Guanxi kundi ang pagngalitin ang kanyang mga ngipin at utusan ang kanyang mga nasasakupan na mabilis na lumipat sa kanilang mga upuan. May bid ba para sa 70 milyong yuan?
70 milyon sa unang pagkakataon. 70 milyon sa pangalawang pagkakataon. Sinasamantala ang oras para ipakita kay Han Sanchen ang upuan, agad ding isinulong ni Guan Shiqi ang pamamaraan. Sa katunayan, alam niya na ang lahat ng ito ay isang formalidad lamang. Ang kasalukuyang presyo ay napakatalino na halos imposible para sa sino man na magbid muli. Maliban kung, ito ay isang tanga. 80 milyon. Pero may mga bagay na akala mo ganyan, pero parang hindi naman. At least, may tanga talaga na nagtatanong ng presyo sa eksena. Lahat ng mata ay napunta sa nakaraan, kabilang ang Panginoon ng lungsod na si Luo Jin, Han Sanchen at Ivory. Gayunpaman, si Luo Jin ang higit na nagmuni-muni. Dahil walang iba kundi ang kanyang anak na si Luo Yinger ang humingi ng 80 milyong yuan. Prinsesa, ito, napatulala si Qi Guanxi, hindi niya akalain na ang bully na ito ay magiging sarili niyang prinsesa. Tsaka medyo mali naman kung samantalahin kaya okay lang nataasan ang presyo, dagdag lang ng 10 milyon. Hindi nagsalita si Luo Jin, ngunit tinitigan ng mabuti ang kanyang anak. Sa katunayan, ang aking anak na babae ang higit na nakakaalam. Bagamat mayroon lamang siyang isang anak na lalaki, at matagal na itong itinuturing na apple of his eye, ang labis na pag-ibig ay hindi naging dahilan upang siya ay mawala sa kanyang sarili at naging lubhang makasarili at ganid. Sa kabaligtaran, ang kanyang anak na babae ay napakatalino at maalalahanin. Ito rin ay napakaselan at maayos sa paggawa ng mga bagay. Kaya naman, nang bigla niyang tawagin ang presyo, medyo nalito si Luo Jin. Gayunpaman, naniniwala rin si Luo Jin na ang kanyang anak na babae ay tiyak na hindi humihingi ng mga presyo ng walang pinipili, at dapat ay mayroon siyang dahilan para gawin iyon. Sa makatuwid, nang tumingin si Guan Shiqi sa kanya para magtanong, sa kabila ng malaking halaga na 80 milyon, tumanggo pa rin siya at hiniling kay Guan Shiqi na gawin ito ng matapat. Tumanggo si Manager Qi, at nagpatuloy sa pagbid ayon sa pamamaraan. 90 milyon. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. 100 milyon. 110 milyon. 120 milyon. Ngunit maaaring hindi ito naisip ni Qi Guanxi o Luo Yuan sa kanilang mga panaginip. Nagtapon sila ng mahabang panahon at paulit-ulit na nakumpirma ang presyo. Kung tutusin, simula pa lang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!